yours to talk to the heart of your people tonight, Panginoon. Marahil there is someone here, Panginoon, na discouraged, someone here, Lord, na may dinadala pong mga problema. Lord, I pray tonight that your message, Panginoon, will bring encouragement sa tao po na yan. Lord God, you may forgive us, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan na gawa sa inyo pong harapan. And Lord, cleanse our heart and mind, Panginoon. Ikaw pong makita sa kalagitnaan po, Panginoon Diyos. Lord, wala po akong kwenta, wala akong kakayanan. Ikaw po yung matalino, ikaw po yung makita sa kalagitnaan namin po, Panginoon Diyos. And Lord, help me, Lord, na hindi po magkamali sa inyo pong banal na salita. At ikaw po, Panginoon, ang kumausap sa inyo pong mga tao sa gabi na ito. Lord, binibigay namin po lahat sa iyo nang ito sapagkat ikaw po ay worthy na amin pong bigyan ng panahon at oras sa aming pong buhay, especially, Lord, sa aming pong prayer meeting sa service na ito, Panginoon. Lord, I pray na wala pong makatulog, maging ang mga bata po ay maging gising, makapakinig ng inyong pong salita. Lord, I pray na wala rin pong maging bastos sa inyong pong bahay tahanan at disrespect your word, Panginoon, ngayong gabi. Lord, lahat ng ito ay aming pong dalangin. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. So, hindi pa rin talaga nawawala yung kaba ko lagi-lagi po, Pero yung ating pong pag-aralan is the book of Exodus. We know the meaning of Exodus, yung pong pag-exit nila. Okay? Doon po sa tinatawag na bondage. Pagiging slave nila doon sa mga Egyptians. But the book summary of Exodus establishes God's covenant relationship with the full-fledged nation of Israel. Yan po yung book background ng Exodus. And then ang mga tao po dito is the descendants of Abraham prosper after settling in Egypt. Nakita po natin nung sila Joseph ay nagsettle dun sa Egypt sapagkat merong famine. Diba? Pero sila po hindi nakilala dahil iba na yung hari doon. And then sabi dito, only to be enslaved by a fearful, hateful Egyptian, Pharaoh. God appoints Moses to lead the people out of this bondage. Moses serves as God's spokesman. The Lord brings plagues and judgment on Egypt, leading to the release of Israelites. So we know the story na itong si Moses ay ginamit ng Panginoon to be guide and to be deliver yung pong mga Israelites doon po sa kanila pong pagkakaalipin sa mga Egyptians. But when God appoint people, He enabled people. Amen? Ito pong si Moses, meron siyang reservation sa kanya pong pagsunod sa Panginoon sa kanyang buhay sapagkat marami siyang mga dahilan. But when people appoint people, or God appoint people, He will enable and use. Yan po ang Panginoon natin. Amen? Hindi siya agad dumahanap ng matalino, sapagkat magmamayabang yun. Amen? Hindi siya agad dumahanap ng magaling, sapagkat iaangat niya lang yung sarili niya. God choose yung mga tao po na mababa ang tingin sa sarili, na walang magagawa, and then God will enable them and use them sa gawain ng Panginoon. Now, God can use ordinary people to do an extraordinary things. Amen? May marami tayong nabalitaan mga tao, ganyan lang yan dati, pero bakit ganito na siya ngayon? Diba? Nag-uusap kami ni kaya Melvin. Diba? Marami daw siyang nabigla pagdating niya rito, na-overtaken na siya. Diba? Kasi yan po yung gawain ng Panginoon. He will use ordinary people sa kanya pong gawain. Alam niyo po, kahit isa sa atin, pwedeng gamitin ng Panginoon. Kahit sino po sa atin pwedeng gamitin ng Panginoon. But the question is, are you willing? Yan po yung magandang tanong. Are you willing to be used by God? Pero ang ating pong pag-aralan, dito po sa istorya ng mga Israelites,
Sila po ay tingin nila sa kanilang sarili ay wala ng paraan para sila ay makatakas sa pagkakaalipin. Amen? Parang ganon din po sa atin. Sometimes, we think sa ating mga problema, hindi na natin malalabasan. Diba? And I hope this message will encourage yung mga tao po na mayroong pong problema. Yung mga tao po na discourage. And I know, each and every one of us ay mayroong pong problema sa buhay. Amen? If you don't have problem, para kang isang pinrogram na robot. Amen? So lahat po tayo may problema. And I know this message, alam niyo po, as I study, 3 message po yung aking pong inanda. 3, sabi ko, bakit dito ako dinala ng Panginoon? And I know, God used this message and God knows the very need of His people. Alam niyo po yung pangangailangan ng mga tao. Amen? And I know, the God na pinaglilingkuran ni Moses, ang Diyos ni Abraham, the God of Jacob and Isaac, is the same God na ating mong pinaglilingkuran ngayon. Sabi nga, God never changes. Amen? Hindi siya nagbabago. Siya pa rin po yung Diyos noon, at siya pa rin po yung Diyos ngayon. And many example in the Old Testament ng mga tao po that experience problem in their life. Amen? There is Joseph. Joseph was beaten by his brother. Naalala niyo yung mga bata? Di ba? Pinagtulungan siya ng kanyang mga kapatid. And after that, binenta siya. At pagkatapos nung binenta siya, siya'y napunta doon kay Potiphar at inakusahan siya. At nung naakusahan siya ng mali, pinakulong siya. Hanggang doon sa kulungan, may problema pa rin siya. Siya ay kinalimutan ng butler. Diba? Maraming problema sa buhay nitong si Joseph. Great troubles in the life of Joseph, but Joseph trusts God. Sabi nga, all things work together for good to them that love Him. Diba? Meron pong purpose, meron pong plano kung bakit meron tayo mga pinagdadaanan sa buhay. And even Prophet Jeremiah was chosen by God before birth to be a prophet to the nation of Judah. He spoke the words of the Lord during the reigns of kings Josiah, Jehoiakim, Zedekiah. Jeremiah grieved over the wickedness and rebellious attitude of his people. Ang problema niya naman, mga tao. Diba? Yung mga Israelites, ang problema niya. Jeremiah cried because people that he ministering ay matitigas yung ulo. And alam niyo po ba, maybe our pastor secretly cry. Diba? Dahil yung mga tao sa church, matitigas ang ulo. Di natin alam yun. Di siguro nila pinapakita na sila ay umiiyak. Diba? Kasi pag pinakita nila, makikita natin, malambot sila eh. Diba? Maybe they cry secretly because we are hard-headed people. And maybe meron po sa kalagitnaan natin ay umiiyak din because their family ay may karamdaman, because their family ay hindi paligtas. Diba? We have lots of problems, troubles in our life. But my encouragement tonight is just trust God and He will make a way. Amen? Just trust God. At siya po yung gagawa ng paraan sa ating pong buhay. Hindi lamang po yung mga tao na yan, but only Job. Job is a picture na grabe ang problema sa buhay niya. Amen? We know Job, sabi nga sa kasabihan ng mga Pilipino, gasgasarado na yung istorya ni Job. And I hope marami tayong napulot na lesson sa buhay ni Job. Marami po tayong mga example. Kung ating pong iisa-isahin, ay mauubos po yung ating pong oras. Pero nag-promise ako na 30 minutes lang eh. Amen? Gustong-gusto ni Kuya Melvin, 30 minutes lang talaga.
7:22. Matatapos po tayo ng 7:52. Yan. I hope matapos po tayo ng 7:52 ng umaga ay ng gabi. Amen. O itong si Job po, buksan po natin yung ating pong Bible for our introduction. Job chapter 13, verse number 15. Ako po, wala po akong gamit na electronics, kaya medyo mabagal po ako magbuklat. Pero meron po dun pala. Sabi po ng Bible in Job chapter 13, verse 15, "Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him." No, ito pong si Job, nasabi niya itong statement na to when he was in a terrible time of pain and suffering in his life. Pero nasabi niya yan. Why? Because Job trusts the Lord in his life. He lost all of his children, his wealth, even his health. His friends did not help him. His wife did not support him, but telling him to God, "I'm not giving up." Amen? Ito pong klaseng tao na to ay malaki yung pagtingin niya sa Panginoon. More than yung pagtingin niya doon sa mga pinagdadaanan niya sa kanya pong buhay. Sabi nga dito, in Isaiah chapter 55, verse 8 hanggang verse number 9, meron ba tayo? "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." Ang Panginoon po, may plano na siya sa atin. Ang Panginoon po, meron na po siyang paraan sa mga problema na darating sa atin at darating pa. God knows yung mga bagay po na yan. God will make a way, but we need to trust Him. We need to trust Him. Why should we trust God in times of troubles? Bakit ba kailangan natin pagkatiwalaan ng Panginoon sa ating pong buhay? Especially pag tayo ay merong mga dinadanas na mga troubles sa ating pong buhay. Because number one, sa ating pong text in Exodus chapter 3, verse number 7, number one, makikita po natin dito first, because God is aware of our suffering. Alam niyo po, ang salitang aware, sa Tagalog ay alam niya, may kamalayan, alam niya ang ating mga paghihirap, alam niya ang ating mga pinagdadaanan. God knows everything. And I want you to know that God is aware. Nandyan po siya. Nakikita niya. Sabi po ng Psalms 139, verse 1 hanggang verse number 6. Psalms 139, verse 1 hanggang verse number 6. Salamat po dyan. Di na ako nagbubuklat ng Biblia dito para mapabilis tayo. "O Lord, Thou hast searched me and known me." Yan pa naman pong mga talata na yan na nagsasabi na tayo ay yung mga ating pinagdadaanan, yung anong mga meron tayo sa buhay ay alam ng Diyos. "O Lord, Thou hast searched me and known me. Thou knowest my down sitting." Alam niya kung kailan tayo upo. Kung bibigyan pa natin ng meaning yan, alam niya kung kailan tayo lugmok. "Thou knowest my down sitting and mine uprising." Alam niya kung kailan tayo tatayo. O alam niya kung kailan tayo sagana. "Thou understandest my thoughts afar off." Minsan nakakatakot pagka alam natin yung Panginoon, aware, di ba? Alam niya rin pala yung isip natin. In verse number 3, "Thou compassest my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, Thou knowest it altogether." Yung mga lalabas pa lang sa bibig natin, alam na rin pala ng Panginoon yan. Di ba? Kaya minsan nakakatakot, no? Di ba kayo natatakot? Di ba? Yung mga lalabas pa lang sa bibig natin, alam na pala ng Panginoon. In verse number 5, "Thou wast beset me behind and before, and laid thine hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me.
It is high, I cannot attain unto it. So mga kapatid, bakit natin kailangan magtiwala sa Diyos? Because God is aware sa ating mga sufferings, sa ating mga troubles, sa ating mga problema sa buhay natin. In Matthew chapter 6, verse number 8. Matthew chapter 6, verse number 8. Singit lang ito, Brother Prince, kahit wag mo na i-ano dyan. Sabi ng Matthew chapter 6, verse number 8, Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of before ye ask Him. Alam niya na kahit bago mo pang hingiin sa Kanya, alam niya na yung hihingiin mo sa Kanya. Kaya po, napakaganda na pag tayo po'y may problema, first na ating lalapitan ay yung Panginoon. Amen? Minsan pag lalapit ka sa tao, bibiguin ka lang yan eh. Di ba? Minsan tutukisin ka lang, mga ganon. Pero wala naman. Kailangan nating unang lalapitan yung Panginoon po sa ating buhay. He awares. Siya po ay meron pong pakialam po sa atin. Not only He awares, letter A, He sees us. Nakikita niya tayo. In Exodus chapter 3, verse number 7, balik po tayo doon sa ating pong main text, Exodus chapter 3, verse number 7. Medyo iniba ko po yung way of preaching ko kasi nasanay po kayong sigaw ng sigaw ako, di ba? So, medyo malumanay naman. Exodus chapter 3, verse number 7, And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people, which are in Egypt. So God sees us. Nakikita niya yung mga bagay na yan na pinagdudusahan natin sa ating pong buhay. In verse number 9, Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me. I have also seen the oppression. Alam niya rin sino yung mga tumutulig sa atin. Diba? Kaya nga sabi ng salita ng Panginoon, ibigay muna sa Kanya yung mga yan, huwag kang gaganti. Diba? Siya yung balang magiganti para sa atin. Kaya po, kailangan natin magtiwala sa Panginoon because He is aware, He sees us, nakikita niya po tayo, because God sees what we're going through in our life. In Job chapter 34, verse number 21, bukas po tayo ng Bible sa Job chapter 34, verse number 21. Ang church natin, sabi, Bible-believing church. Pero wala akong naririnig na pagbuklat ng Biblia. Job 34, verse number 21. Sabi po ng salita ng Panginoon dito, For His eyes are upon the ways of men, and He seeth all His goings. Alam ng Panginoon, mga kapatid, sa ating pong buhay. Pero bakit minsan, pag may mga problema tayo sa buhay, iniiwan natin yung Panginoon? O minsan, pag may mga problema tayo sa buhay, ang una nating bibitawan is yung gawain ng Panginoon. Napansin niyo po yan sa mga Kristiyano? So, hindi mo na ako magsisimba, pastor, ha? Problema eh. Diba? Lagi nating dinadahilan o lagi nating ginagawa. Dapat, pag may problema tayo, mas lalo tayong lalapit sa Panginoon. Yun po dapat yung gagawin natin. Hindi natin siya iiwan, hindi natin siya ipagpapalit kung saan mang bagay. Not only He sees us, letter B, He hears us. Alam niyo po ba ang mga anak ng Diyos, hindi niya lang minamanmanan, pinapakinggan niya pa yung hinanaing ng anak ng Diyos. Sabi po dito in verse 7 hanggang verse number 9 sa ating pong text, kung inyo pong lalasapin po yung pong mga talata na yan, may encourage po kayo na mas lalo pong magtiwala po sa Panginoon sa inyo pong buhay. And the Lord said, I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and have heard their cry by reason. Pinapakinggan niya
yung mga iyak ng kanyang mga anak, of their taskmasters, for I know their sorrows, and I am come down to deliver them out of the hand of Egyptians, and to bring them up out of that land unto a good land, and large unto a land flowing with milk and honey, unto the place of the Canaanites and Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Now therefore, behold, the cry of the children of Israel is come unto me, and I have also seen the oppression wherewith the Egyptians oppressed them. So not only the Lord sees us, the Lord hear us. Naririnig niya po tayo. Diba? Kaya ito po pag tayo ay iiyak natin unang-una lagi sa Panginoon. Nasubukan niyo na po ba yun? Yung umiyak kayo sa Panginoon? Amen? There is something na ma-encourage ka, malilip up ka, parang naibuhos mo yung nararamdaman mo, di ba? Sa Panginoon mismo. Kaya ito po dapat lagi nating uunahin po ang Panginoon when there is a problem sa ating pong buhay. He hear us, He heard us. And number 2, not only God is aware sa ating pong buhay, why we must trust God in times of trouble? Because God is aware. Pangalawa po, God is affected by our suffering. Ang attitude po ng Panginoon, pag nakikita niya na nahihirapan yung kanyang mga anak, naapektuhan siya. Diba? Parang yung mga magulang sa mga anak, literal. Pag nakikita ng magulang na nahihirapan yung anak, anong attitude ng magulang? Parang nasasaktan din siya. Gusto niya na nga, siya na yung pumwesto doon sa pwesto ng anak. So, ganoon din po yung Panginoon sa buhay po natin. When we have problems and trials sa buhay natin, God is not only aware, also God is affected by our suffering. The attitude of the Lord sa ating pong buhay. Dapat po yan din yung ating maging attitude sa bawat isa po sa atin. When there is someone na merong problems and trials, dapat we are affected. Amen? Dapat naapektuhan din tayo. Dapat tayo ay meron pong pakialam. Yan po yung magandang ugali na dapat din nating kopyahin sa ating pong Ama na nasa langit. Yung pong ganitong attitude. But sadly tonight or in this generation, ay focus lamang sa sarili. We are focused marami sa sarili natin eh. Diba? Binabaliwala natin yung mga kapatiran natin. That's why ang ganda po ng mga prayer requests, love one another. Alam niyo po tama yun, maiksi ang buhay eh. Diba? Maiksi yung buhay natin, lalo na tayo pong magkakapad sa pananampalataya. Kaya dapat yung attitude ng Panginoon must be our attitude. Dahil anak tayo ng Panginoon. Sabi niya rito, in verse number 7, I know their sorrows. God remember the covenant doon po sa mga Israelites. Yung sinabi niya doon sa mga forefathers ng mga Israelites, kay Abraham, naalala po ito ng Panginoon. At sabi niya, gagawin ko ito. Tutulungan ko kayo. Iaalis ko kayo dyan. Sabi po ng Panginoon. Basahin po natin in Exodus chapter 2, verse number 23 hanggang verse number 25. And it came to pass in process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of the bondage. And God heard their groaning, and God remembered His covenant with Abraham, with Isaac, and with Jacob. And God looked upon the children of Israel, and God had respect unto them. So naapektuhan siya. And then naalala niya yung kanyang pangako sa kanya pong mga piniling, sa kanya pong anak. Nakagandahan lang po sa Panginoon, nung siya'y naapektuhan, He take action.
Di ba? Ang gagandaan sa Panginoon, pag naapektuhan yung Panginoon, kikilos siya. Minsan tayo magkakapatid sa pananampalataya para tayo mga tuod eh. Di ba? Stuck lang dyan eh. Wala tayong ginagawa. Nakikita mo na nga nahihirapan eh. Di ba? Minsan ganun tayo. Minsan ganun ako. When I preach first to myself, bago po sa inyo. Minsan para tayong tuod, wala tayong ginagawa. But thank the Lord, nung siya'y naapektuhan, He take action. Siya'y gumalaw. Sabi niya yan in verse number 8 ng Exodus 3 verse 8, "And I am come down to deliver them out of the land of Egypt." That word is action. May ginagawa ang Panginoon. And if you trust God sa iyo pong buhay, because He is aware, because He is affected by our suffering, may gagawin ng Panginoon sa buhay natin. Para po mapabilis tayo, sabi ko sa iyo, Brad, mabilis lang eh. Amen? Why do we need to trust God in times of troubles? Number one, because God is aware. Pangalawa po, God is affected by our suffering. Thirdly, because God is able. Minsan ginagawa natin disable yung Diyos eh. Sa buhay natin. Di ba? Minsan ginagawa natin disable yung Diyos, yung akala natin wala siyang kakayanan. Pero kung atin pong malalaman sa ating pong buhay, lalo na yung mga tumatanda ng mga kabataan dito, habang tumatanda kayo, dapat mas nalalaman nyo na able yung Panginoon. May kakayanan siya na gumawa sa ating pong buhay. Ibig sabihin ng able, having sufficient power or skills or resources to do something. Meron siyang kakayanan na even the very impossible things, kaya niyang gawing possible. Diba? Kaya niya. Yung ang patay, binuhay niya eh. Impossible na yun sa tao. Pero sa Panginoon, posible yun. We need to trust God because He is able. He will save us from troubles. Sino niniwala sa inyo na ganun po? Na kaya tayong iahon ng Panginoon sa mga bagay na, mga problema na yan. He can save us from troubles. Even to deliver, to set us free. Palayain tayo ng Panginoon sa mga pagsubok na yan sa ating pong buhay. And even He will send someone to be used sa ating pong buhay. Kaya nga, meron tinatawag na kapatiran. Diba? Sinong tumulong sa mga Israelites? Moses. Sino nag-guide sa kanila? Moses. Diba? Sabi nasa natin kanina, Acts chapter 7, si Moses, 40 years doon sa Egypt. Pero sinong tinulungan niya? Israelites. Kapatid niya. Kalahi niya. Same thing po dapat sa atin din, mga magkakapatid sa Panginoon. Maybe, ikaw ay pwedeng gamitin sa isang tao na yan. Di ba? Pwede kang gamitin sa mga kapatiran na merong mga pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga po sabi ng Ephesians chapter 3, verse number 20, basahin po natin Ephesians chapter 3, verse number 20, hanggang verse number 21. Sabi po ng salita ng Panginoon, "Now unto Him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us, unto Him be glory in the church by Christ Jesus, throughout all ages, world without end. Amen." Now, we need to trust God because He is able. Kung yan po ay panghahawakan natin at totoo sa ating buhay, sa Kanya po tayo lagi lalapit. Sabi po ng verse number 10 ng Exodus chapter 3. Exodus 3 verse number 10,
Come now, therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. So God used Moses to deliver Israelites out of the hand of the Egyptians. In Acts chapter 7, verse number 34, malapit na po tayo matapos. Acts chapter 7, verse number 34, sabi po ng salita ng Panginoon, I have seen the affliction of my people. You know, the very biggest problem of Christianity o mga magkakapatid sa pananampalataya, yung hindi binubuksan yung mata. Amen? Pikit ka na lang para wala kang makita. Pero ang Panginoon hindi ganon. Sabi niya dito, I have seen the affliction of my people, which is in Egypt, and I have heard their groaning, and I'm come down to deliver them, and now come, I will send thee into Egypt. Mga kapatid, buksan din natin yung ating mga mata. Buksan din natin yung mga mata natin. And I praise the Lord kasi sa church po natin, lahat nakabukas yung mata eh. Di ba? May mga ministry na mga benevolence, sinutulungan. Di ba? At nakakapagpalaki ng puso na tayo po'y nasa simbahan na ganito po yung ginagawa. And sa ating pong buhay, we need to trust God because He is aware and affected and He is able. Psalms chapter 7, verse number 1. Sa ating pong second to the last verse ngayon pong gabi. O Lord, my God, in Thee do I put my trust. Save me from all them that persecute me, and deliver me. David has the attitude na sa Panginoon unang lumalapit. I hope and I pray na ganyan din po tayo. Psalms chapter 9, verse 9 hanggang verse number 10. The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble, and they that know the name of will put their trust in Thee, for the Lord has not forsaken them that seek Thee. Alam niyo po, pag tayo ay hinanap natin yung Panginoon sa buhay natin at inuna natin siya, nilapitan, hindi niya tayo itataboy. Hindi niya po gagawin yun. Kasi alam mo, mahal po ng Panginoon yung mga nahihirapan. Mahal ng Panginoon. Kaya nga sabi niya sa Matthew, di ba, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon me, di ba? For I am meek and lowly in heart. Gusto ng Panginoon yan, tulungan. Pero kung tayo, nagmamayabang tayo sa Panginoon, ay, kaya ko to. Hindi tayo tutulungan ng Panginoon. First thing foremost sa ating pong buhay, trust the Lord. Trust the Lord. And God will make a way. Huwag mo subukang gumawa ng paraan. Hindi nagagawa yung Panginoon. Trust the Lord and He will make a way. If someone here na meron pong pinagdadaanan, tiwala ka lang sa Panginoon. Serve Him and God will make a way. Marahil may pamilya dito na against sa'yo dahil nag-church ka. Di ba? Trust the Lord. God will make a way. Marahil meron ditong mga kabataan natin na di natin alam, may mga problema. Trust the Lord and He will make a way. Minsan kasi ang problema, nanggagaling din sa atin mismo. Di ba? Pero kung sa atin nanggagaling, magsisi tayo. Magsisi tayo. Pero kung nanggagaling sa iba, sa mga nangyayari na hindi maganda, just trust the Lord and He will make a way. Sabihin nga po natin, trust the Lord
and He will make a way. I hope and I pray na yan po ay pumasok po sa ating pong puso at isipan. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you, Lord, for your holy word, Panginoon. We thank you, Lord, that you allow us to see that you are God that is aware and affected, and you are God that is able, Panginoon. Lord God, help us, Panginoon, o help your people na meron pong pinagdadaanan sa buhay, Panginoon Diyos, problema man ito sa pinansyal, problema sa pamilya, problema, Panginoon, sa trabaho, problema, Lord, sa marahil sa pag-aaral. Lord, I pray na ikaw po yung una naming lalapitan sa buhay namin, Panginoon Diyos. We thank you, Lord, for your open arms, Panginoon, sa iyo pong mga anak. And we thank you, Lord, that you cares for us, Panginoon. Sabi po ng 1 Peter 5:7, Panginoon, that you cares for us. Really, Lord, ikaw po ang siyang inangat namin, pinapasalamatan. And if someone here, Panginoon, na kinakausap niyo po, Lord, I pray na magtiwala siya, Panginoon, sa iyo. O kung meron po, Panginoon, na hindi pa po ligtas, siya rin po, Panginoon, ay ipagkatiwala ang buhay, Panginoon, sa iyo. At sa oras ng problema, Panginoon, meron po siyang sasandalan, meron po siyang lalapitan, Panginoon. We love you, Lord, because you first love us. Ito po kami dalangin in Jesus' name. We pray. Amen and amen. God bless us all. Thank you po sa inyo pong mga panahon. Sige po, tayo po tayong lahat as we have an invitation. Alam niyo po, sabi po ng preacher, maraming mga tengang nakikinig ngayon. Meron ding mga mata na nakadilat. Pero I wonder kung meron nga ba talagang pinapakinggan? Talaga nga ba tayo ay nakapokus sa salita ng Diyos? You know what? Hindi kikilos yung Panginoon kung tayo mismo ay hindi bukas palad na humingi ng tulong sa Kanya. Kasi ang gagawin natin bilang isang tao, sabihin natin, Lord, hindi ko na kaya yung problema ko. Tapos hindi pa rin natin binibitawan. Ito po yung pinagkaiba. Yung tao, pag kumapit sa Panginoon, bibitaw. Kasi problemado eh. Pero kapag ang Panginoon ang siyang humawak sa atin, kailanman hindi yun makakabitaw. Bakit? Nandoon yung tunay at totoong pagtitiwala sa Panginoon. Alam ko bawat isa sa atin ngayon may mga pinagdaraanan sa buhay. For some reason, yung mensahe talagang nakita natin, God will make a way sa buhay natin, sa buhay mo, kaibigan. Pero hindi magsisimula yan kung ikaw rin ay hindi lalapit sa Panginoon. May problema tayo, yes. Marami yung tutuusin kung nakakayaman po yung problema. Mayaman na po tayo. Pero ang dahilan ng Panginoon sa gabing ito, hindi para magkaroon pa tayo ng maraming problema. Pagkos tulungan na tayo sa mga problemang meron tayo. Sa kalagitnaan natin, may problema dito sa financial. May problema rin sa kalusugan. May problema rin sa mga iniisip na mga bagay na akala natin wala nang solusyon. Pero sabi ng Biblia, the book of Matthew chapter 11 verse 28, Come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Kaibigan, kapatid, nakakapagod kung yung problema na yan ay nasa atin pa rin. Huwag mong pasanin, kaibigan. Huwag mong bitbitin. Ibigay mo yan sa Panginoon. Sabi ng Biblia, casting all your cares upon Him, for He cared for you. Nawa sa gabing ito, huwag nating palampasin na lalabas tayo ngayon sa simbahan na ito, na yun pa rin yung problema na meron sa ating puso. Nawa sana sa oras na ito, tayo ay lumapit ngayon sa altar, makipag-usap tayo sa Panginoon. Lord, marami akong problema. Ibigay mo ngayon sa harap sa Panginoon. Huwag mong hawakan, kaibigan. Huwag mong panghawakan yung problema na yan. Ang gawin mo, bitawan mo yan, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Sinabi ng Biblia, to trust in the Lord with all thine heart, with all thy soul, and with all thy strength, at yung ating kaisipan. Sabihin ko sa iyo, kaibigan, ngayon kung may problema ka ngayon, ilapit mo yan sa Panginoon, mamayang gabi makakatulog ka ng maayos. Kasi merong Panginoon na pwede nating sandalan. Habang tayo po'y maawit ng ating welcome song, ng ating invitation song, tayo po'y lumapit sa Panginoon. Huwag kang mahiya na baka anong sabihin nila kasi nasa harap ako, lumapit ako. No. Mas malakas yung taong lumalapit sa Panginoon.
Sila yung mas pinagpapala. Bakit? Kasi sa oras ng kahirapan, anong ginagawa? Lumalapit sa Panginoon. What did David did nung ginawa niya? Nung siya ay nagkasala, siya rin ay nagkaroon ng problema. He always inquire into the Lord. Ganon din po gawin natin ngayon. May problema ka, lapit ka sa harap, makipag-usap ka sa Panginoon. Yan yung best way ngayon natin na ating gagawin sa gabing ito. To decide that I will follow Jesus sa ating buhay. Brother Jack, please. Amen. Let's sing our last song. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Down and go with me, still I will follow. Down and go with me, still I will follow. Down and go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. I know po sa ating pong kalagitnaan, meron pa rin mga kinakausap. Nahihiya lang. Alam mo kaibigan, sa oras na ito, wag natin itong ipagpaliban. Amen? Ito yung oras at lugar na kung saan mas masarap ibuhos yung problema. Amen? Sabi ko po sa inyo mga sikreto ng ibang members po dito. Mga bandang gabi, minsan maagang-maaga. Sasabihin nila, Pastor, pwede akong lumapit dyan, pumasok sa church. Ano pong gagawin nyo? Magpipray lang ako saglit. At sila yung mga masasayang tao kasi sila ay lumalapit sa altar. Amen? Huwag nating isiping nakakahiyang lumapit sa altar. Isipin natin, mas kailangan natin sa ating pong buhay. May the Lord bless us po sa ating service na natapos at sana ito po yung dala nating aral sa buhay natin ngayon. Na walang ibang tutulong, walang ibang magbibigay ng pag-asa at magbibigay ng solusyon sa lahat ng problemang meron sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, muli po kami Panginoon, nagpapasalamat. Lord, Ikaw yung Diyos na magaling Panginoon. Talino niyo po sapagkat yung mga problema sa buhay namin Panginoon, bukod sa kagagawan po namin ito, o ito naman ay mga pagsubok Panginoon upang matest ang aming pong faith on you. Pero Lord, ipinakita niyo Panginoon na kami po ay dapat magtiwala, magbigay Panginoon ang tinatawag na buong puso Panginoon, na ibigay ang mga problema, Panginoon, sa inyo. Sapagkat sabi ng inyong salita, Panginoon, Ikaw lang yung Diyos na magbibigay sa amin ng kasagutan sa mga bagay, Panginoon, na hindi po namin maunawaan. Most of the time, Panginoon, we question about sa buhay namin. And sometimes we blame, Panginoon, na Ikaw yung may dahilan ng mga ganitong bagay, bakit kami ganito, bakit may mga pinagdaraanan kami. Pero Lord, napakalinaw ng inyong salita. Kami ay dapat dumipende, Panginoon, sa inyo. Nawa sa aming pong paghihiwalay, Panginoon, na ito po ay magkaroon ng maayos na pagtulog sa patuloy, Panginoon, na pagtitiwala, Panginoon, yun po ang dapat namin gawin. Okay, bless niyo pong bawat isa as we end, Panginoon, ang service po na ito. At sa mga susunod na araw, sa mga susunod na oras, nawa Ikaw ang aming pong maging sandigan, Panginoon. Bless niyo pong bawat isa. We are thankful and we are grateful, Panginoon, for what you've done sa aming pong buhay. We are still praying, Panginoon, for the Aleo family. Use our life, Panginoon, na maging encouragement, maging pagpapala, Panginoon, sa kanila pong buhay.
We thank you for everything, Lord. We sure that we love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Good evening po. Alright, dadaling ko po yung bulaklak po na bigay po ng ating simbahan. At kung gusto niyo pong sumama, daling ko po yung ating pong sasakyan, yung L3. Ano lang po tayo, bisita po tayo. And then tomorrow night po, we will have a service po, funeral service tomorrow night at 7 p.m. po sa memorial po yan, St. Peter po. No? So ngayon po, iatid po natin yung bulaklak na bigay po ng ating pong simbahan. Kaya kung gusto niyo pong sumama, bisita lang po tayo doon. At least maka-fellowship po tayo doon. No? So yan lang po. See you po sa mga susunod na araw po.